Meron po tayong using computer ngayon, desktop computer. Buksan po natin. Ganito po siya, nag-automatic repair. Pag pumunta tayo dito sa continue to Windows 10. Ayan, nag-restart lang siya. Bali ganito po, nakakurap po yung operating system nito. Ayan, pabalik-balik lang siya. Na-try na rin po natin itong USB device, pero ayaw pa rin niya. Na-troubleshoot na rin po natin to, na-reset, ayaw. Advanced option, itong mga startup, ayaw din po niyan. Itong system image, wala din po tayo nito. Kaya gagawin po natin dito, re-reprogram po ito. Pero bago po i-reprogram, dapat backup muna yung files niya. Pero dapat din ito, linisin din muna natin yung loob ng computer. Ito, shutdown po muna natin. Buksan po natin itong computer. Bali, bago po natin ito buksan ng loob niya, mag-discharge po muna tayo ng 30 seconds. Dikit lang po natin itong screwdriver sa computer. Bilang tayo 1, 2, 3, 4. Ito, pagkatapos natin mag-static discharge, pwede na natin buksan itong computer. Ayan. Ang itsura ng computer na to, sobrang dumi ito. Nilinisan lang po natin to, hindi na po natin gagalawin itong mga memory niya kasi gumagana naman. Maganda po dito kung meron kayong blower sana para magtasikan talaga yung mga alikabok sa loob. Kung may blower po kayo, bubugahan nyo lang to ng hangin, talsikan po ito, magsilabasan po itong mga alikabok. Dahil wala tayong blower pa ngayon, itong paintbrush na lang muna gagamitin natin. Bala yan po, pagkalinis natin, tanggalin muna natin itong hard drive nya para i-backup natin sa computer natin yung mga files. Sa pag-backup po ng files, mas maganda kung mayroon na kayong nakabang na external drive. Bali itong itim na to, kunin natin yung files dito sa hard drive nya, yung barcode. So, lilipat natin dito sa external. Bali, kukonek lang po natin dito sa computer. Ayan po, kukonek lang po natin yung hard drive nya dyan. Tsaka natin paandarin yung computer para makopy natin yung mga files nya. Hili ganyan po, naka-slave yung hard drive nya sa computer natin. Tapos naka-connect din yung external sa USB port. Binuksan na natin yung computer. Bali, na-detect ng computer ko na mayroong kailangang i-scanin yung hard drive niya. Ayun, minsan nakakatulong din yun na sa pag-repair ng hard disk na yun. Lagyan lang natin yung password. Dito pala, yung hard drive niya mayroon ng partition. Ito yung drive D niya, nung nilagay ko sa computer ko naging drive F. Yung drive C niya, nung nilagay ko sa computer ko naging drive D. Malibuksan natin, nandito yung installation files niya. Dito sa users, nandito yung mga files niya sa desktop, documents, downloads. Itong public, dyan po wala pong mga files dyan. Bali, dito sa Intel na user niya, nandito po yung mga files niya sa desktop, downloads, ayan, mga downloads. Kung may music, andyan din, mga pictures, ayan, yung documents. Bali, para sure po tayo, i-copy po natin yan. Dito sa external natin, paste lang natin yan. Ayan, nasa 7 gig din yung files niya. Tapos yung drive D niya, itong drive F niya, i-paste din natin dito yung drive C niya para kung pwedeng naman na mag-reformat lang tayo doon sa drive C niya, itong drive F na sa drive D niya, hindi na natin gagalawin yan. Kaya mamaya pag nag-reformat po tayo, ingatan po natin itong masama.
Kasi dito natin i-copy yung mga files niya. Ito ang kagandahan ng may partition ng ang hard drive mo, kasi kung makurap man yung drive C mo, meron ka pa ring paglilipatan ng files mo kung wala kang external. Ilipat mo lang dito sa drive F. Tingnan natin tong lahat ng files na sa drive D niya, kung ilan. Kaya medyo malaki-laki din, pero mas maganda, i-copy na rin natin to, ilagay natin doon sa external, para kung sakaling hindi madala sa reformat or kailangan iburahin pati yung drive D niya, meron tayong backup sa external. Maririnig na, maglagawa lang tayo dito ng folder, lagyan natin drive D, saka natin i-paste dito. Ayan, hintayin lang natin ito matapos, saka natin ibalik ang hard drive niya doon sa computer niya. Tapos na po natin na backup, ibalik na po natin sa computer itong hard drive niya. I-try natin i-open kung nadala ba kanina dun sa pagre-repair ng disk niya dun sa computer natin. Kung mapapansin nyo kanina, nag-scan disk siya. Kaya try natin i-on muna. Baka na-repair ng isang computer kung saan siya nakaslave kanina. On lang po muna natin. Try lang natin kung nadala ba sa pag-repair. Ayan, bali hindi po siya na-repair nung habang naka-slave kanina. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, nagaganon pa rin siya. Ano, wala talagang. Huwag na natin sayangin ang oras natin. Re-reformat po natin, re-install po natin yung programs niya, saka operating system. Ayan, maraming partition, no. Yan yung sinasabi ko kanina na dapat maingat tayo dun sa drive na i-delete natin. Pero sa dito lang yan sa dalawa na to. Itong partition 3 saka partition 5. Pero kung mapapansin nyo kanina, itong partition 5 yung drive F. Kaya yan po yung hindi natin di-delete. Ayan. Bali dalawa na sila. Dito tayo nag-backup kanina nung sa drive C niya. Dito na ngayon, dito tayo sa drive D niya pala, dito sa partition 1. Dito tayo nag-backup. Ngayon itong unlocated space, dito tayo mag-install ng Windows. Ngayon click lang natin ito. Hintayin lang natin matapos.